Inihayag ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyak na may i-endorso siyang kandidato sa pagkapangulo para sa election 2028 na tatapat sa nagdeklara ng si Vice President Sara Duterte. May napili na kaya siya? Nakatutok si Ivan Mayrina. Ngayong wala ng 2 taong natitira sa kanyang termino, tinanong si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa 2028 presidential elections nang humarap siya sa grupo ng foreign journalists. Mag-i-endorso ba siya ng makakalaban ni Vice President Sara Duterte na nagdeklara ng tatakbo? I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Who that is, I cannot tell you because even I don't know. So, maaga pa eh. It's a little early for that. And we don't know. We only have, so far, we have only one person who has thrown their hat in the ring. Sa gitna ng mga naglilitawang survey, sinabi ng Pangulo na marami pang mangyayari sa politika. No. I don't really worry about surveys, quite frankly. It doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey. I take a decision because that's what I feel is the proper. Pero tiyak ng ang i-endorso niya ay dapat ituloy ang pagsugpo sa katiwalian. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measures. Kaya hininga ng reaksyon ng foreign media ang Pangulo ng update laban sa dating speaker at pinsang si Martin Romualdez na binanggit niya sa kanyang latest State of the Nation address. We leave it to the Ombudsman and now that you've asked me, I'll give him a call and see ask him how is it going. Nang tanongin naman tungkol sa planong pagtatayo ng Pax Silica AI Hub sa Tarlac, tiniyak ng Pangulo na hindi papayagan ng epekto sa kalikasan at pananamantala sa Pilipinas. What we are interested in is to benefit our people in terms of jobs, in terms of investment into the country, in terms of the advancement of our capabilities, in terms of technology, in terms of training, reskilling. Hindi rin daw paglayo sa China ang planong pagtatayo ng Pax Silica. Katunayan, bukas ang Pilipinas at umuusad daw ang usapan para sa joint exploration sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo. Kailangan lang linawin kung paano magiging sister ito. The Philippines needs additional supplies of oil and gas, and we need to explore the possibilities. Ayon sa Pangulo, kapayapaan at stability ang habol ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya naman nariyan ang kasunduan ng paglalabas ng abiso tuwing magsasagawa ng resupply sa BRP Sierra Madre. Hindi raw ito paghingi ng permiso. Inusisa rin ng Pangulo tungkol sa yaman ng mga Marcos. Naiinit niyang hindi nakaw na yaman. The reason we won those civil cases is because they were proven to be not ill-gotten wealth. Kaya nga kami nanalo dahil napatunayan namin na hindi ito ill-gotten wealth. Tinanong din siya tungkol sa di pa umano bayad na Marcos estate tax, lalo't siya ang executor o tagapamahala ng estate o kabuang yaman ng pamilya. This is a family matter. The matters of state and governance are 1,000 times more important than any family matter. I've left it to the lawyers. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.